Ibabalik po ang News at 1. Isang paraan din ng paggunita sa ika-4 na anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Cory Aquino ang pag-post naman sa website at social networking sites ng Malacanang. Sa pamamagitan po nito ay nabibigyan ng pagkakataon ang mga tao na magbigay ng kanilang pasasalamat at pagkilala sa dating Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Elena Luna, live mula sa Malacanang. Maraming salamat, Kirby. Idineklara ni Pangulong Aquino sa bisa ng Proclamation No. 629 na holiday sa August 9, araw ng Biyernes. Ito ay bilang paggunita sa katapusan ng Ramadan o ang Eidul Fitr. Samantala, mamaya namang alas 3 ng hapon ay pupunta si Pangulong Aquino sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque para dumalo sa isang misa kasama ang kanyang mga kapatid at kaibigan kaugnay ng ika-4 na taong pagkamatay ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Sa Facebook page ni Pangulong Aquino, nakapost ang larawan ng kanyang ina bilang paggunita sa ika-4 na anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Bago magtanghali, mahigit 11,000 tao na ang nag-like nito habang 1,000 ang nag-share nito. Ang mga nagkomento naman, mahigit 300 na ang bilang. Sa Facebook page na ito, pinapaabot nila kay Pangulong Aquino ang mga panalangin at paghanga sa yumaong dating Pangulong Cory. Si Epifania Daet ginamit ang Facebook para mang-engganyo ng mga magdadasal para sa dating Pangulo sa misang gagawin sa Albay Cathedral mamayang hapon. Si Daniel Martin Sebastian inalala si Pangulong Cory bilang kauna-unahang babaeng presidente sa Asia. Pinasalamatan naman ni Jeff Serrano ang mga sakripisyong ginawa ni Pangulong Cory para sa mga Pilipino, habang ibinahagi naman ni Gina Galang ang mensahe niya kay Pangulong Aquino na ipagpatuloy ang nasimula ng ina. May pareho ding paggunita sa anibersaryo ng kamatayan ni dating Pangulong Cory ang website ng Office of the President. Nakapost dito ang picture ni Pangulong Aquino nang pangunahan niya ang formal na pagbubukas ng exhibit ng painting ng kanyang ina sa Manila Hotel. Tampok dito ang mga paintings na iniregalo ni Pangulong Cory sa mga kaibigan ng pamilya Aquino. Ongoing ang exhibit na ito hanggang bukas, August 2. May pareho ding pag-alala ang website ng Official Gazette. Mababasa dito ang Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. We remember the life of Mrs. Aquino. After her husband, former Senator Ninoy Aquino, was assassinated on August 21, 1983, the mantle of fighting for democracy fell upon her shoulders, and she responded. In the years that followed, she became the face of the Filipino people's struggle for freedom, a struggle that culminated in the 1986 EDSA revolution. As president, Corazon Aquino led with integrity and honesty. She spent her term reclaiming our national dignity, rehabilitating our country's image in the international community, and re-establishing institutions to better safeguard our democracy. Even after her term ended, she continued her public service through her political activism and through her support for non-profit organizations. One of the greatest things we have learned from Corazon C. Aquino is the work that it takes to maintain and improve a working democracy. As we celebrate the life she lived, we remain cognizant of the challenges that persist. We thank Cory Aquino once more, while at the same time realizing that the truest expression of gratitude would be the continuation of creating in this country a democracy that is better, stronger, and even more inclusive. Thank you. Pribado at hindi bukas sa media, Kirby, ang gaganaping misa mamayang alas 3 ng hapon. Nauna nang nakiusap ang palasyo na bigyan ng privacy, irespeto ang privacy ng pamilya ng Pangulo. Ngunit bago dumalo sa misa, magtatrabaho muna si Pangulong Aquino. Kaninang alas 11 ng umaga ay nagkaroon siya ng meeting kasama si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Ongoing naman ngayon ang meeting ng Pangulo kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Elena Luna, nag-uulat ng live mula sa Malacanang.